Good morning, everyone, and welcome to the third program in the series where we are meditating in the book of Joel and preparing ourselves for the Sunday of the Solemn Assembly. By now, if you watched the previous two programs, and if you haven't, I would advise you to go back. By now, you've understood how special this Sunday will be, and we are preparing ourselves to come to the house of God on Sunday to hear Him speaking to us. And I want to read today one more verse from the book of Joel, chapter 1, that will show you perhaps the similarity, how close perhaps the lives of the people in the time of Joel were to how many people are today. Joel 1:19 says, "O Lord, to you I cry out. The fire has devoured the open pastures, and the flame has burned all the trees of the field." When you read the book of Joel, as you see through this verse, the book of Joel talks about a great destruction in the land. The people had no food to eat. Everything they planted was eaten by a plague of locusts, of grasshoppers, and it's like they were working for nothing. They were working, they had no money. Working, had no food, no shelter. It was disgrace upon disgrace, misery upon misery. Does that sound familiar? Does that sound close to something you are going through right now? Or maybe someone you know. And how many times we hear people say, well, God is testing me. All these problems, this misery, maybe these people could say God is testing us. But God was not testing them. Just like there are many problems we go through in our lives that it's not a test of God. It's a consequence of us being distant, being far from Him. So maybe you also right now, you look around at your life and you see problem upon problem, misery upon misery, destruction upon destruction. And maybe until now, you've said, this is a test of God. But what if it's not a test of God? What if that's the consequence of decisions you have made that have made you live your life far from God? Remember the first program we did on Monday? God called people to gather together, to call a holy meeting, a sacred meeting, so that they could see why their life was in that situation. And God is asking you the same thing right now. Do you know why we shouldn't always say that everything is a test from God? By the way, misery is not a test of God. Sickness is not a test of God. But you know why we shouldn't say that just like that? Because when you say that something is a test from God, you take away from yourself the responsibility to find where you may be going wrong. Because if it's a test of God, you're saying that you're doing nothing wrong. But maybe those problems are happening because they are the consequence of maybe you not hearing the voice of God like you should. So this is why Sunday, the solemn assembly, will be so important, so special. Why? Because we are going to stop everything. When you come on Sunday, the 21st, we're going to stop everything to hear the voice of the living God. In fact, Sunday now, we are going to say a prayer with the pictures of the people of our church. And even if you're not of the church, but you're going to come on Sunday, bring a photograph of yourself. Please, not a photograph of your family. There will be a prayer for family, but bring a photograph, a picture of yourself. Because we are going to cry out to God
for those who will be in this solemn assembly. Do that. Any picture you have of yourself, any, okay, as long as it's you alone. And we are going to lift up a cry out, myself and the assistants, my wife, the pastor there in Nankan. We will lift up a cry out to God so that as you hear His voice, your situation will change. Today, we will not say a prayer in the program. The prayer will be on Sunday here in the church, where you will bring your picture. And in hearing the voice of God, your situation is going to change. I want you to be inspired right now by this testimony of faith, someone who received the Holy Spirit and they were never the same again. I believe that perhaps some of you may be in the same situation, and this will also inspire you to believe your situation can change. My dear friends, may God bless you. I'll see you tomorrow here in the church, in the program rather, at the same time. Remember, tonight we have the Bible study of the armor of God. Also 10 a.m. and 3 p.m. God bless you. Be inspired by this testimony. Bye-bye. Pinagpalang araw po sa inyong lahat. Ako po si Angel from UCKG Paco. At bago ko po makilala yung Diyos, masasabi ko po na ako po yung isang kabataan na sobrang makamundo, na meron akong depression, meron akong anxiety, and even ako yung kabataan na ginagawa kung ano yung mga makamundo. Even nagsusuot ako ng mga damit na hindi kalugod sa Diyos, yung mga damit na sobrang ikli, na hindi siya proper way kung titignan. Ako yung tao na people pleaser kasi gusto ko nakasama ko yung mga kaibigan ko. Minsan napapaisip ako, hanggang kailan na laging ganito, na lagi akong iiyak pag gabi, na kapag natatapos na yung umaga, iiyak na ako kasi wala na akong kaibigan. Even minsan nga hindi ako nakakatulog to the point nga na dahil sa sobrang depression ko, na umiiyak ako, na nagkaroon ako ng suicidal thoughts. Gusto kong saksakan yung sarili ko. Pero naisip ko na mapupunta ako sa impyerno dahil meron akong kaalaman patungkol sa impyerno. Kaya ginagawa ko, sinasaktan ko yung sarili ko, naglalaslas ako. Hanggang sa isang araw na may kaibigan ako, niyaya ko na pumunta sa church, bumalik sa church dahil galing ako sa CBC dati. Yung kaibigan ko na yon, niyaya ko na bumalik muli dito sa simbahan. Nag-a-attend ako, kasama ko pa din yung mga kaibigan ko, yung mga pinsan ko, madami kaming uma-attend. Uma-attend lang ako dahil niyaya nila ako. Uma-attend lang ako dahil nandoon sila. And every Sunday, pumupunta kami. Pero hindi ako nakikinig sa mga service, hindi ako nagpapay attention. Like, para lang akong existing lang dyan sa service. Hanggang sa sinabi ko, magpapatuloy pa ba ako? Mag-a-attend pa ba ako ng church? Magpapatuloy ko pa ba yung pag-a-attend? Kasi wala na akong kasama. Wala na yung mga kaibigan ko. And even sinasabi nila kapag nagkikita kami na nandyan ka na naman sa simbahan, nagsisimba ka na naman. And wala na sila, pero nagpapatuloy ako sa church. Dahil gusto ko mabago yung buhay ko hanggang sa nagpapay attention ako kada service, na nilalagay ko na din sa practice yung mga narinig ko, pero hindi naging madali yun. Hanggang sa isang araw, narinig ko yung patungkol sa bautismo sa tubig. Doon ako nag-decide na gusto ko na talaga mabago yung buhay ko. Gusto ko nang talikuran yung mga ginagawa akong kasalanan. Gusto ko nang umalis sa dati kong buhay. Gusto ko na siyang living. Yan sa nagpabautismo ko sa tubig. And nagpatuloy ako na umatin ng Sunday service. And dinagdag ko yung pag-attend ko ng Wednesday. And even nag-attend na din ako ng Friday. Hanggang sa patuloy akong uma-attend. And nagbabasa na ako ng Bible. Pero dahil yung mga kaibigan ko, niyayaya ako sa mga maling gawain. Nahihirapan ako na natanggihan sila, pero kahit ganon, na hindi ako sumasama sa kanila dahil gusto ko nang mabago yung buhay ko.
kahit nahirapan ako na iwanan sila, ginawa kong iwanan sila. And kinat ko yung friendship ko sa kanila. Kahit ako lang mag-isa na pumupunta sa church, pumupunta ako ng Wednesday service, kahit galing ako sa school, ng Friday service, hanggang sa dumating yung time na gusto ko na talaga mabautismo ng Espiritu Santo. Dahil may isang lingkod ng Diyos na in-introduce ko sa akin kung ano yung Espiritu Santo. Kapag nagkaroon ka na ito, magkakaroon ka ng bagong buhay, magkakaroon ka ng kapayapaan. Pero bago mo matanggap yung Espiritu Santo, kailangan mo muna na ibigay yung lahat sa Diyos. Kailangan mo isuko lahat sa Diyos. Yan sa narinig ko yung patungkol sa Pass of Daniel. And bago mag-start yung 21 days, sinabi ko na sa sarili ko, nasasalihan ko to, na this 21 days, magiging isang pagpapala para sa akin dahil itong 21 days na to, matatanggap yung Espiritu Santo. Kumigising ako ng 3 a.m. para mag-pray. And bago ako pumasok, nagpe-pray din ako ng 5 a.m. Ngayon dumating yung time na everyday umaattend ako sa church kasi 5 days lang bago matapos yung 21 days. And sobrang revolted ko. Sinabi ko sa Diyos ni God, okay na ako, ready na ako matanggap yung Espiritu Santo mo. Napatawad ko na kailangan ko patawarin, napatawad ko na yung sarili ko. Dinalikuran ko na yung dati kong buhay. Tinalikuran ko yung mga dati kong gawain. Hanggang sa nagpe-pray ako sa altar. Monday, umatin ako. Tuesday, umatin ako. And bago ako lumabas ng tahanan ng Diyos ng Tuesday, nag-pray ako sa altar. Sabi ko sa Diyos na, may God, bukas, Wednesday service. Bukas, gusto ko matanggap yung Espiritu Santo. But hindi dahil sa gusto ko lang. But let your will be done. And even nga mama, may God, hindi mong ibigay yung Espiritu Santo mo sa akin. Pwede ko matanggap kasi ready na ako. Hindi na ako tanggap yung Espiritu Santo mo. And habang naglalakad ako, nag-pray ako, and kung umattend pa ako na ng purpose ng midnight, ng 12 midnight, nag-pray ako ng 3 a.m. And doon na pala ako hinahanda ng Diyos para sa isang pinakamagandang araw sa buhay ko. Dahil nung Wednesday service nung umattend ako, naka-purpose ako noon na umattend ako sa church, na wala akong kinausap. Unang kinausap ko yung Diyos sa altar, and umupo ko sa upuan. And even nga, pumili ako ng magandang damit na presentable para sa Diyos. And habang nagpisik ako, hindi ko makakalimutan na parang ako lang mag-isa nung that time. And kausap ko yung Diyos, binigay ko sa Kanya lahat, sinuot ko sa Kanya lahat. And dumating yung time na binigay ng Espiritu Santo na sa akin, na hindi ko makakalimutan na yung assurance, yung kapayapaan, at yung totoong kasiyahan sa loob ko. And even sinabi ng Diyos, ako yung ama mo. And even sinabi niya na ako yung best friend mo. Hindi mo kailangan magkaroon ng best friend sa mundo, na mga kaibigan na madami para maging masaya ka. Dahil ako, yung magbibigay ng totoong kasiyahan. At ayun nga, nagkaroon ako ng kapayapaan, yung assurance na yung Diyos yung nasa loob ko. Dahil meron akong sa puso ko, gusto ko lumabas, gusto ko i-share sa lahat, and even gusto ko magligtas ng mga kaluluwa. Gusto ko i-share sa kanila kung ano yung mga na-experience ko, na sila din, kaya din mabago yung buhay nila, kung ibibigay nila yung buhay nila sa Diyos. Kaya, sobrang nagpapasalamat ako sa Diyos, dahil masasabi ko na ako na si Angel, na puno ng kasiyahan, na hindi na hinahanap yung kasiyahan sa mundo, na hindi na people pleaser, na hindi na dumidepende sa mga kaibigan, dahil ako ay may totoong kasiyahan na kasama ng Diyos, totoong kapayapaan at pastos ng banal na Espiritu.